Sa sobrang kalikutan, ayun, nahulog na. Hindi nasalo ng ate, buti na lang hindi na ano yung ulo. Pamarayaw, may pamarayaw. Naparayaw, hilay sa akin. Buhay ng isang ina. Friday na. Ewan ko kung bakit maaga akong nagising. Sa puntong yan, kaming dalawa pa lang yung gising. Yung isa ko andon nagluluto ng pang-umagahan namin. Yung mga bata tulog pa, kaya ayun, nagkape muna ako, buti na lang at may tira pang tinapay. Hindi ko na malayan na ubos ko na pala. Magtimpla na lang ulit ako para sa mga bata. Ayun na, gising na si Punay-nay. Dumiretso agad sa salami. Kaya ayan, sabi ko, gisingin mo na ang ate mo. At ang himbing pa ng tulog, may pasok ngayon huy. Kaya ayan, napilitan ng bumangon at nagkape na sila. Aba, grabe naman kung makalagay ng margarine. Itong Punay-nay na ito, ngayon lang nagsabi na may assignment pala siya. Kagabi natulog ng maaga at inaantok na daw siya. Nagmana kasi siya sa papa niya na matulugin. Yung pagkahiga mo lang, tulog na agad. Kaya ayan, madaling araw na naggawa ng assignment niya. Pagkatapos niyang mag-assignment, sabi ko, magkape ka na at maliligo na tayo. Gising na pala itong si Joy Joy at siya yung nauna sa tinimpla kong kape. Nagising na din itong bunso ko at sabi ko, maghati-hati na kayo sa kape. Isang sachet ng Milo, solve na yan sila. Magtipid tayo ngayon at mahirap kumita ng pera. Ito na sila, ang ganda ng mood nila ngayon. Napapa-thank you Lord na lang ako kasi nagagawa ko na yung mga gawain ko. Hindi kasi sila nag-aaway at walang umiiyak. Pag sinusumpong kasi yung dalawang yan, wala na, hindi na makatrabaho ng maayos si mama. Pinapaliguan ko na dyan si Punay-nay at hindi ako kontento kung sila lang yung naliligo. Kaya ako na yung gumagawa para sa kanila. Para mapanatag ako kung nalinis ba ng maayos ang katawan. Preparing na kami dyan for breakfast. Habang abala ako sa pag-prepare, sila naman ay abala sa sobrang kakulitan. Ginawang higaan na ni baby yung mesa. Inihanda ko na yung mga tumblers ng dalawa. Bago kasi kami kumain, dapat nakahanda na yung mga baon, tubig namin para pagkatapos kaming kumain, maglinis, mag-toothbrush, mag-CR at magbihis na lang. Kapag hindi masyadong pasaway itong dalawang to, maaga kaming nakakaalis. Pero pag palagi silang nag-aaway o ayan, kagaya niyan, medyo nalilate kami sa pagpasok. Ayun, umiiyak na naman si Bunso. Gustong humiram ng cellphone, sabi ko, wag muna kasi nagbablog tayo. Kaya ayun, pinakita ng ate niya. Buti na lang at medyo nakakatulong na itong ate nila. Yung panganay ko sa pag-aalaga sa dalawang maliliit na kapatid niya. Kaya habang nag-aasikaso ako sa makakain namin, siya naman yung nag-aalaga o nag-aasikaso sa mga kapatid niya. Pero minsan, nakikisabay din sa kakulitan nila. Kaya muntikan na dyan mahulog si Joy Joy. Hindi lang muntikan at nahulog talaga. Ayan na, o adto na. Ayan, tigil muna ako sa pagsandok. Stress na naman ang lola nyo. Ganyan talaga ang buhay ng isang ina. Bagaman mahirap sa pag-aalaga sa kanila, napapawi naman ito kapag nagbabanding kayo at nakikita mong masaya sila. Sa kabila ng kakulitan at kapapasaway nila, marami pa ring dahilan para magpasalamat. Minsan, nasasabi ko na lang sa sarili ko, wala man ako swerte sa trabaho, sila ang swerte ko. Ngayon nga, pasahan na naman namin ng PDS. Sa tuwing nahagip ng mga mata ko, sa part kung saan mo ilalagay yung educational background mo. Sabi ko sa sarili ko, kailan kaya madadagdagan to? Kailan kaya ako makakapasok sa masteral? Kailan kaya ako makakapagpa-enroll? Sa tuwing pasahan, hindi ito nadadagdagan. Yung nadadagdagan lang yung mga beneficiaries. Natatawa na lang ako sa sarili ko. Pero minsan, naiisip ko may dahilan ang lahat. Sabi ko nga kanina, sila ang swerte ko. Magtitiwala lang ako sa plano ng Diyos para sa akin. Maghihintay lang ako kung kailan niya ibibigay. Kaya for now, focus lang muna ako sa pag-aalaga sa kanila. Sana nga lang, wag muna silang dagdagan. Kita nyo naman kung gaano na ako ka-busy. Paano pa kaya kung madagdagan pa sila? Kaya sobra talaga yung pag-iingat ko. Ayan, kakain na nga lang kami at biglang nagsabi itong bunso ko na oo daw. Hay, nako talaga. Kaya ayan, punta muna ng CR.
O diba, bago makaisang subo, ang dami munang paikot-ikot, ang dami munang gagawin. Pero sanay na naman ako sa ganito, kaya baliwala rin na yan sa akin. Kain na po tayo, itlog pala yung ulam nila dyan. Yung sa akin, gulay na langka. Ayan, tumayo na ulit ako kasi tumigaw yung bunso ko na tapos na daw. Kaya inasikaso ko muna. Ayun, tapos na. Siguro naman sa puntong yan, makakakain na ako. Kapag isa ka na talagang nanay, lahat makakaya mo. Yung dating iniisip mo na hindi mo kaya, ngayon kaya mo na talaga. O ayan, nabilang nyo ba kung ilang ulit akong umikot at ilang ulit din akong tumayo at sa wakas, makakasubo na rin. Kain po tayo. Nasa ibabaw pala ng mesa yung dalawang maliit kong anak. Kulang kasi kami sa upuan. At kapag nasa upuan naman sila, hindi naman sila aabot. Kaya ayan, penesto ko dyan sa ibabaw. Sa wakas, nakakain na rin. Halos 1 oras kami dyan sa kusina. Kaya kailangan talaga magising ng umaga at makapasok din ng hindi late. O diba, ang tagal namin kumain, pero ayan, tapos na kami. Nag-toothbrush na yung dalawa. At sa tuwing kakain kami, wag na kayong magtaka kung may isang susulpot. Nakikiramdam lang kasi niyan. Kaya sa tuwing kakain kami, mayat maya niyan, susulpot na yan. Magtatanong kung ano yung ulam at kung may natira, kukunin niya. Kaya sinasadya ko talagang tirahan siya para naman may makain din siya. Hanggang dito lang po muna. Medyo mahaba-haba din itong video na to. Napagod ako sa kaka-voice over. Sana lagi nyo po akong suportahan. Bye-bye!